Amen. Throughout January, we have been sharing the theme, worshiping as my life, through the book of the Romans. Ngayong buong buwan ng January, Enero, ang atin pong mensahe ay tungkol sa pagsamba bilang aking buhay na binabasa po natin yung aklat ng Roma. Okay, so let's read this month's scripture in English and then Tagalog. Okay, that if you confess with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. For it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you confess and are saved. Therefore, I urge you, brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Amen. Amen. Basahin po natin sa Tagalog. Kung ipapahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayon ay itinuturing na matuwid ng Diyos. Nagpapahayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang bibig at sa gayon ay naliligtas. Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Amen. 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 Yeah, let's remember the order in which God works. Tandaan po natin yung pagkakasunod-sunod ng pagkilos ng Panginoon. Yeah, do you remember? Okay. Yeah. The first, God has a plan and makes a decision as His heart. Ang una po ay gumagawa po ng plano ang Panginoon sa kanyang puso at siya po ay gumagawa ng desisyon dito. And next, He declares the plan through His word. Pangalawa naman po, dinideklara niya ang kanyang plano sa pamamagitan ng kanyang salita. And last week, finally, He surely fulfills that plan through action. At last week naman po, nung nakaraang linggo, sa wakas, siya naman po ay nagsasakatuparan ng kanyang mga plano sa pamamagitan ng paggawa. Yeah, the important thing is that God fulfills all these things with all of us. Ang importanteng bagay po na kailangan nating malaman ay ginagawa ng Panginoon ang mga ito sa pamamagitan ng pakikipag-partner niya po sa atin. Yeah, God shares His heart with us. Binabahagi po ng Panginoon ang kanyang puso sa atin. He lets us declare His plans through our lips. Ginagamit niya po ang ating mga labi upang ideklara ang kanyang mga plano. And finally, He completes His will through our lives and actions. At sa huli po, kinukumpleto po niya, sinasakatuparan po niya yung kanyang mga plano at kalooban sa pamamagitan po ng ating mga buhay at ng mga gawa natin. Amen? Amen. Amen. Yes, today, I want to share the grace of the final keyword for God's miracles and restoration and healing and salvation to become real in our lives, sacrifice. Ang ngayong araw na pong ito ay ipapahayag ni Pastor yung biyaya nung huling pinaka-importanteng salita dito sa binasa natin, kung saan mararanasan natin yung milagro ng Panginoon, yung pag-restore niya sa ating buhay, yung kagalingan na gusto niyang ibigay, yung kaligtasan na nanggagaling sa Kanya, na ito po ay maging tunay na maranasan natin sa ating buhay sa pamamagitan ng ating sakripisyo. Yeah.
So when God created all things, He set a clear purpose for everything. Nung ang Diyos po ay nilikha niya po ang lahat ng bagay, nagbigay po siya ng malinaw na layunin para sa lahat. And He made sure that every purpose comes with a responsibility. At sinigurado po ng Diyos na ang bawat layunin na ibinibigay niya ay may kalakip na responsibilidad. Yeah, each one of you was not born by accident. Ang bawat isa po sa inyo, sa atin, ay hindi po tayo ipinanganak sa mundong to na aksidente lamang. God sent you to this earth with a clear plan. Dinala po tayo ng Panginoon dito sa mundong ito na meron siyang malinaw na plano. Yeah, SF Church and Sansang Mission School were also established here with God's good plan. Ganon din po ang SCF Church, pati na ang Sansong Mission School. Ito po ay tinayo dito ng may magandang plano ang Panginoon. Yeah, to fulfill that will, God sent my family and Sister Rachel to here. Para po maisakatuparan ang kalooban at plano ng Panginoon, at pinadala po ng Panginoon ang pamilya ni Pastor SJ dito, ganon din po ako. Yeah, and He gave us the responsibility to fulfill His will together with you all. At binigyan niya po kami ng responsibilidad para tuparin yung mga plano niya sa church, plano niya sa school, kasama po kayo. Yeah, so I always pray, Kaya po nananalangin si Pastor Parate, Lord, let us know your plan and build this church according to your will. Panginoon, sabihin mo sa amin ang iyong mga plano para ma-build namin ang church na ito na ayon sa iyong kalooban. Amen. Amen. Every purpose and responsibilities requires a price. Lahat po ng layunin at responsibilidad ay mayroon pong kapalit na halaga. Yeah, when you buy something, you must pay for it. Kapag meron po tayong binibili, syempre kailangan natin itong bayaran. If you do something wrong, you must be punished. Kung tayo naman po ay nakagawa ng mali, tayo po ay mapaparusahan. Yeah, even every government benefits are possible because citizens pay the price through taxes. Kahit na po yung mga benepisyo na binibigay ng ating gobyerno, ito po ay nagiging posible dahil po mayroong mga mamamayan na nagbabayad ng buwis. The spiritual principle is also same. Ganon din po ang espiritual na prinsipyo. The sin that starts with Adam, the choice to reject God and live for ourselves, required the responsibility of that. Yung kasalanan po na nagmula kay Adan, yung desisyon na tanggihan ang Diyos at mamuhay sa kanyang sariling kagustuhan, ito po ay may kapalit. Ang kapalit po nito ay ang responsibilidad na makuha ang kamatayan. Yeah, inside us, our sinful nature grows tens of times a day. Sa loob po ng puso natin, alam po ba natin na yung makasalanang katangian natin ay lumalago 10 beses sa isang araw. Yeah, thoughts of sin have the possibility of becoming actions whenever conditions are met. Yung mga pinag-iisipan po natin na hindi maganda, mga pinag-iisipan natin kasalanan na nasa isip lang natin, ay may posibilidad po na ito ay maisagawa natin sa tamang pagkakataon. Because what is in the heart leads to the confession of the lip and then to our actions. Kasi po, yung mga nilalagay po natin sa puso natin, yan po ay lumalabas sa ating mga bibig. At saka po, yan po ay naipapakita natin sa pag-uugali at sa gawain natin. Therefore, someone has to take responsibility and pay the price for this sin. Kaya nga po, mayroon kailangang umako ng responsibilidad at magbayad ng presyo, ng halaga para sa ating kasalanan. The sacrifice had to die and shed blood to be accepted by God. Ang isang sakripisyo po ay kailangang mamatay at kailangang dumanak ang dugo para ito po ay matanggap ng Panginoon. Finally, Jesus came and became the ultimate sacrifice for us. At kaya nga po, pumarito po ang Panginoong Jesus. Siya po ang naging sukdulang sakripisyo para po sa atin. Yes. Through Jesus' sacrifice, we gained freedom from original sin. Sa pamamagitan po ng sakripisyo ng Panginoong Jesus, tayo po ay nagkakaroon ng kalayaan mula doon sa kasalanan.
But today's scripture gives us a shocking command. Pero yung binasa po natin kanina, yung salita ng Diyos, isang nakakagulat na utos po ang binitawan ng Diyos sa atin. Offer your body as a living sacrifice. Ihandog ninyo ang inyong katawan bilang isang buhay na sakripisyo. Usually a sacrifice must die to be offered. Kadalasan po, ang sakripisyo ay kailangang mamatay para ito ay maihandog. But God wants us to be alive and stand before Him as a sacrifice. Pero gusto po ng Diyos na tayo'y buhay at tumayo sa Kanyang harapan bilang sakripisyo. This does not mean your physical body should die. Hindi po ibig sabihin nito na kailangang mamatay ng inyong pisikal na katawan. It means your self and worldly desires must die and God's life must move within you. Ang ibig pong sabihin nito na ang ating sarili, ang ating mga makamundong pagnanasa ay kailangang mamatay at ang buhay ng Diyos ay kumilos sa atin. The Bible says, offer your body not just to your heart. Sinabi po sa Biblia na ihandog ninyo ang inyong katawan, hindi lamang po ang inyong puso. This is because faith in the heart is proven through the actions of the body and the fruit of life. Dahil po ang pananampalataya na nasa puso ay nabibigyang katotohanan ng ebidensya na ito'y totoo sa pamamagitan ng gawa ng katawan natin at ng bunga ng ating buhay. Yeah, usually it is hard to see where our heart is. Kadalasan po, mahirap malaman kung nasan ba ang ating puso. Yeah, we say, I love Jesus Christ, family is important, or I want a good job. Sinasabi po natin, mahal ko si Jesus, importante ang aking pamilya, gusto ko ng magandang trabaho. Yeah, many values are mixed together. Marami pong mahahalagang bagay ang parang magkakahalo-halo na. However, in a decisive moment when you must choose only one, Pero sa sandaling pagdedesisyon, kung saan kailangan nating pumili ng isa lamang, your true priority is revealed. yung totoong prioridad ng ating puso ay talagang makikita. Yeah, I learned the value of the Lord's Day and Sunday service from my parents. Natutuhan po ni Pastor SJ yung kahalagahan ng Lord's Day mula sa kanyang mga magulang. My older brother had the same faith. Ganon din po yung kapatid na nakakatanda ni Pastor SJ. Ganon din ang pananampalataya sa kahalagahan ng Lord's Day. Yeah, when he was applying for university very, very long time ago, one of the exam time overlapped with the Sunday service. Nung nag-a-apply po, magte-take ng exam yung kapatid ni Pastor SJ sa university, yung oras po ng examination dun sa university ay kasabay ng Sunday service. Yeah, since he had failed once before, it was a very, very difficult decision. Kaya lang po, nung unang take niya ng exam ay bumagsak siya. Kaya sa panahong ito, talagang napakahirap gumawa ng desisyon. But he chose worship and gave up on the exam. Pero po, pinili niya pong mag-worship, pumunta sa church at sumamba. At yung exam ay hindi niya itinuloy. Worship was his highest value. Para sa kapatid niya, yung kanyang pagsamba ang pinakamataas na pinakamahalaga sa kanya. God saw his heart and later allowed him to pass to other top universities in Korea with the top honors and scholarship too. Nakita ng Diyos ang puso ng kanyang kapatid at kalaunan binigyan siya ng pagkakataon na pumasa sa pinakamataas na university sa South Korea, 2 pinakamataas. At siya po ay nagtapos ng top honor at nakakuha siya ng scholarship. Yeah, my wife's sister here also chose to worship in a similar situation and passed to top universities in Korea. Ganon din po si Sister Hian, yung asawa ni Pastor SJ. Nagkasabay yung worship service sa exam niya. Kaya hindi siya nag-exam at siya ay umattend sa church. At siya po ay pumasa sa 2 top universities po pagkatapos nun sa Korea. Yeah, worship service seems like repeating every Sunday, right? Yung pag-worship natin, di ba parang pare-parehas every Sunday naman nandito tayo. But they thought
this Sunday service it can be a last Sunday of my life. Pero ang nasa isip po nila, itong Sunday na to, maaring ito na ang last Sunday ko sa buhay ko. So they choose keeping the place of worshiping. Kaya po, pinili nila na sumamba. Yeah, when they chose worship, God led them to a better path. Nung pinili po nila ang pagsamba sa Diyos, dinala po sila ng Diyos sa mas mabuting landas. I'm not saying this to judge those who cannot attend church. Hindi po ito sinasabi upang i-judge o hatulan yung mga tao na hindi nakaka-attend ng church. But it's to ask you, where is your heart? Pero ito po ay para tanungin sa inyo, nasaan po ang inyong puso? Yeah, Matthew 6:21 says, "For where your treasure is, there your heart will be also." Sabi po sa Mateo 6:21, sapagkat kung saan naroroon ang iyong kayamanan, naroroon din ang iyong puso. Yeah, do you want to know what you value most? Gusto niyo po bang malaman kung ano yung pinakamahalaga sa puso ninyo? Look at your wallet Tignan niyo po ang inyong mga wallet. and please see where you use money. Tignan niyo po kung saan kayo naggumagastos ng pera. Where are you spending the most money? Ano po ba yung pinakamalaki na pinagkakagastusan ninyo? What? Clothes? Or education? Ito ba'y damit, edukasyon ng inyong mga anak? Or manginasal? Manginasal? Pagkain? Yeah, money shows what you value most now. Pinapakita po ng pera kung ano ang pinakamahalaga sa inyo. How much are you giving to God? Magkano po ang inyong inilalaan na pera para sa Panginoon? Yeah, God sometimes tests us through the things we love more than Him. Minsan po tayo sinusubok ng Diyos dun sa mga ginagamit niya, yung mga bagay na mahalaga sa puso natin. Yeah, sometimes He wants to see our real face through our offerings even when things are difficult. Minsan po gustong makita ng Panginoon kung totoo ba ang pananampalataya natin sa pamamagitan ng mga inihahandog natin sa Kanya sa mga pagkakataong mahirap maghandog. For faith to go beyond saying and become life, sacrifice must follow. Para po ang mapatunayan ang ating pananampalataya ay tunay na hindi lamang po ito sinasabi natin. Kailangan po itong maipakita sa buhay natin at kailangan po tayong magsakripisyo. When there is commitment and sacrifice of our talent and time and finances, Kapag po mayroon tayong commitment, kinumit natin at isinakripisyo natin ang ating mga talento, ang ating oras, at ang ating pera, it becomes a real confession of faith. ito po ay nagiging tunay na ebidensya, tunay na confession o deklarasyon ng ating pananampalataya. To live as a living sacrifice every day, we need two things. Para po tayo'y mabuhay bilang mga buhay na sakripisyo sa araw-araw, mayroon pong dalawang mahalagang bagay. Be transformed. Ang una po ay kailangang magbago tayo. Like a caterpillar becoming a butterfly, your essence must change. Katulad po ng isang uod, caterpillar, na nagiging isang paru-paro, ang pagkatao po natin ay kailangang mabago. Your vision must change from fulfilling your own greed to God's calling to restoring His kingdom. Yung atin pong mga vision, yung tinitignan natin, kailangan po itong magbago. Kung dati, ang gusto nating mangyari, isatisfy natin yung mga gusto natin, yung mga ikakasaya natin. Ngayon po, dapat nating isipin yung pagtawag ng Panginoon sa atin sa pag-restore, pag-establish ng Kanyang kaharian. Second, do not conform to this world. Pangalawa po ay huwag po tayong umayon sa mundong ito. The world constantly tells you success is everything, money is the best, or your pleasure comes first.
Ang mundo pong ito, laging sasabihin sa atin, ang tagumpay ang pinakaimportante sa lahat. Ang pera ang pinakaimportante sa lahat. Ang kasiyahan ko ang dapat mauna sa lahat. But a living sacrifice resists the voice of the world and values God's truth. Pero po, ang isang buhay na sakripisyo ay hindi niya po pinapakinggan ang dinidikta ng mundo at ang mahalaga sa Panginoon, ang katotohanan ng Diyos, ang kanyang pinapahalagahan. Our sinful nature tries to go back to our old habits every day. Ang atin pong makamundong katangian ay laging gustong bumalik doon sa ating lumang nakagawian na sa araw-araw. Every morning, our stubbornness and greed wake us up again. Kada umaga po, ginigising po tayo ng ating katamaran. Ganon din po yung mga kasakiman natin, pagiging selfish. Araw-araw po yan. Yeah, that is why we must die every morning. Kaya nga po, kailangan nating mamatay araw-araw. Lord, let my plans die today and let your will be the master of my life. Panginoon, patayin mo ang mga plano ko sa araw na ito at ang iyong plano, ang iyong kalooban, ang maging Panginoon ng aking buhay. Amen. 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 Could you stand up, please? Tumayo po tayo.